The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. September 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar sa Pilipinas. Madalas itong tinutukoy bilang golden years ng bansa, isang panahon ng sinasabing puno ng kaayusan, disiplina at kaunlaran. Ngunit kasabay ng bansag na ito, may mga datos at karanasang nagsasalaysay ng kabaliktaran, katulad ng krisis, pagkakautang at kahirapan. Ano nga ba ang naging status ng ekonomiya ng panahon ng martial law? Ito ba talaga ang golden years ng ekonomiya ng Pilipinas? O isa ba itong ilusyon na iniwan ng bansa sa matinding pasanin? Noong huling bahagi ng dekada 60s at unang bahagi ng dekada 70s, tumanas ng problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang piso ay bumagsak mula 3 pesos and 90 centavos bawat dolyar tungo sa halos sa 6 pesos noong 1970. Tumaas din ang inflation rate, kulang ang pondo ng gobyerno at dumarami ang kilos protesta. Sa harap ng kaguluhan, ipinangako ni dating Pangulong Marcos na ang batas militar ay magbibigay ng disiplina at kaunlaran. Maraming Pilipino ang umasa na ito ang magiging sagot sa kanilang paghihirap. Namana na ni Ferdinand Marcos ang isang ekonomiyang lumalago na at pinalakas niya ang kanyang administrasyon sa pagtatalaga ng mga technocrats gaya ni Vicente Paterno, Cesar Virata at Gerardo Sicat. Ipinatupad ang Omnibus Tax Law noong 1969 na nagtaas ng kita ng pamahalaan. Ngunit hindi ito sapat upang pondohan ang malalaking paggasta, lalo na sa kanyang kampanya para sa ikalawang termino. Sa unang bahagi ng batas militar, tila nagbunga ang pangako ng pag-angat. Itinayo ang malalaking infrastruktura katulad ng mga kalsada, tulay, ospital, paaralan at mga cultural center. Ang San Juanico Bridge ay naging simbolo ng makabagong Pilipinas. Sa agrikultura, umunlad ang produksyon ng palay dahil sa Green Revolution. Nagkaroon ng irigasyon, pautang at masaganang ani. Kasabay nito, may isa pang bagay na madalas ikabit sa batas militar, ang disiplina. Maraming taong nakapansin na mas tahimik ang lansangan, mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas at tila mas may kaayusan ng umiiral. Ngunit dapat tandaan, ang disiplina ay nakamit sa pamamagitan ng mga higpit na kontrol. Bawal ang mga welga, tinutugis ang mga kritiko at mahigpit ang censorship. Ang katahimikan ng lansangan ay hindi palaging katumbas ng kaginhawaan sa tahanan. Kung ang presyo ng bigas ay tumataas at ang sahod ay bumababa, ang disiplina ay nagiging takip lamang sa tunay na suliranin ng ekonomiya. Sa statistics, may mga taon na tunay na mataas ang naitala. Noong 1973 at 1976, umabot sa halos na 9% ang paglago ng ekonomiya, isang pambihirang tagumpay na madalas ginagamit upang tawaging golden years. Ngunit kung titingnan ang mas malawak na larawan, makikita ang malaking kaibahan. Ayon sa data, ang karaniwang paglago mula 1969 hanggang 1974 ay nasa 4% lamang at mula 1975 hanggang 1980 nasa 3.9%. Ibig sabihin, bagamat may ilang taon ng mabilis na pag-akyat, ang kabuang dekada ay hindi kasing ganda ng ipinapakita ng piling numero. Higit pa rito,
Kung iambing sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, mas mabilis ang kanilang pag-angat. Sa parehong panahon, mas mataas ang tinamasa ng Malaysia, Indonesia at Thailand. Kaya't habang sa loob ng bansa ay mukhang kahanga-hanga ang ilang datos, sa rehiyon ay malinaw na ang Pilipinas ay naiiwan. Ngunit ang nakikitang pag-unlad ay hindi libre. Malaking bahagi nito ay nakasalalay sa utang. Mula 2 bilyong dolyar noong 1970, umabot sa higit 26 na bilyon ang utang panlabas pagsapit ng 1985. May mga proyektong ipinagmamalaki gaya ng Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi ito kailanman nadamit. Ang mga monopoly sa niyog, asukal at iba pang industriya ay ibinigay sa mga malalapit sa Pangulo. Tinawag itong crony capitalism, isang sistemang nakinabang ang ilan at iniwan ang nakararami sa gilid. Noong 1983, nangyari ang isang trahedyang politikal, ang pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino Jr. Nawala ang kumpiyansa ng mga negosyante, lumipad palabas ang kapital at bumagsak ang piso mula 11 pesos tungo sa halos 20 pesos bawat dolyar. Noong 1984 at 1985, dalawang magkasunod na taon na lumiit ng 7% ang ekonomiya. Umabot sa 50% ang inflation rate noong 1984, pinakamataas sa kasaysayan. Sa mga merkado, biglang tumaas ang presyo ng bigas, asukal at gasolina. Sa halip na ginto, krisis ang naramdaman ng mamamayan. Sa gitna ng krisis, higit kalahati ng mga Pilipino ang bumagsak sa ilalim ng poverty line noong 1985. Bumaba ang sahod ng mga manggagawa at tumaas ang underemployment sa mahigit na 30%. Maraming pamilyang kinapos, maraming kabataan ang hindi nakapag-aral at ang iba ay napilitang lumabas ng bansa upang magtrabaho bilang overseas contract workers. Hindi may kakaila na may naidulot ng maganda ang batas militar na itayo ang mga infrastrukturang nananatili hanggang ngayon. Nagkaroon ng panahong sapat ang bigas at sa ilang taon, mabilis ang paglago ng ekonomiya. Ngunit hindi rin naman maikakaila ang kabaligtaran. Ang malalaking utang ay naiwan sa sunod-sunod na henerasyon. Ang crony capitalism ay nagpalala ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang inflation ay umabot sa pinakamataas na antas sa kasaysayan at ang Pilipinas ay naiwan ng mga karating bansa sa Asia na sabay-sabay nitong sinimulan. Kung ang sukatan ay disiplina at katahimikan, maaaring sabihin na ang martial law ay ang golden years ng Philippine economy. Ngunit kung ang batayan ay kabuhayan at kaginawa ng nakararami, malinaw na hindi ito gintong panahon. Ang ginto ay kumupas at iniwan ng bansa sa matinding pasanin ng utang at kahirapan. Ang tunay na gintong panahon ay hindi makikita sa kislap ng mga gusali o sa katahimikan ng mga lansangan, kundi sa ginhawa ng bawat pamilyang Pilipino. At sa panahong yun, ang ginto ay hindi naipamahagi sa bayan, kundi naiwan lamang sa kamay ng iilan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.